So, ang ganda ng oras ng punta natin, ang ganda ng climate, ayan. So, parang sa atin talaga yung araw na to. Yung maririnig nyo lang yung huni ng ibon, ayan o, di ba? Tapos, tinan nyo yung yung sky, ayan, napaka-serene ng lugar. Masarap. Parang, yun nga. So, kapag pupunta kayo dito, baba kayo dito, yung sinasabi ni Kuya. Dulo. Ako, first time ko lang nakarating dito kasi before, dun lang ako lagi sa bungad. So, meron palang ganitong lugar dito sa kaloob-looban nito. Di ba? Parang kung gusto mong mag-isip-isip ka sa buhay, ganyan. Saka lang dito, yung parang muni-muni kang ganyan. Hi everyone! It's me again, Melody Reyes of Melody Cars. So ayan, di ba? Namiss niyo ba ako? So ito, ang ide-demo ko sa inyo ngayong araw, di ba? Napakaangas, no? This is 2013 Toyota Land Cruiser Prado VX, top of the line, automatic transmission. Ayan, so mababa ang mileage niya, full CASA records since day 1. So galing to sa mayamang pamilya. Ayan, so mamaya explain ko sa inyo yung history nitong sasakyan, ha? And then, i-demo ko yung interior niya para makita nyo kung gaano kasariwa to. So ngayon, pupunta tayo ngayon sa, hulaan nyo kung saan. Tagaytay, punta tayo doon. I-test drive natin siya, yan. Titingnan din natin kung gaano siya katipid sa gasolina. And then, kung gaano kasarap i-drive nito, ayan. Lalo na kapag ako mismo yung nagmamaneho ng ganito kagandang sasakyan, nabuboost yung confidence mo. Masasubukan niyan kapag nakita niyo siya sa showroom namin. Ayan. So, kapag tinest drive nyo, may laman nyo na parang, ang sarap pala sumakay at mag-drive ng ganito kagandang sasakyan. So, halika na. Hanggat mataas pa yung araw, pero naka-coat ako. Ay, naka-Amerikana ako. Pero hindi kasi tinernohan ko lang tong napakaangas na sa gagamitin natin ngayon sa sasakyan. Pero kayo mag-alala, mamaya naman siya uulan eh. So, bagay sa weather, mamaya ang suot ko. Hindi lang ngayon. So, halika na, ano po inaantay nyo? Samahan nyo na ako. Ready na ba kayo? Ako ready na, kanina pa. So, ayan, pupunta nga tayo ngayon sa Tagaytay. Ipapasyal ko kayo ulit. So, habang dinidemo ko itong Prado natin. Ayan, so hindi ko pa napapakita sa inyo yung interior. Mamaya, makikita nyo kung gaano kaganda to. Ayan, so let's go! Ayan. So, skyway ulit tayo, ha? And then, papakita ko sa inyo yun nga, sa mga OFW din natin na hindi pa ulit nakakauwi ng Pinas sa matagal ng panahon, ayan, papakita ko sa inyo yung bagong daanan, papuntang Tagaytay, yung mas mabilis na daan. Kasi dati, babaybay mo yung Santa Rosa, Laguna, diba? So, ngayon hindi, merong mas mabilis na daan. Okay? So, let's go! Ayan. Na ulit tayo ngayon sa EDSA, yung lagi natin pinanggagalingan, ayan. So, napakaganda ng weather sa labas, hindi sobrang init. Ayan, tapos napakasarap gamitin itong sasakyan na dala natin ngayon. Ayan, so pakiramdam ko ngayon, ang taas-taas ko, nabuboost yung confidence mo pag gamit mo yung ganitong sasakyan. And so, yun sinasabi ko kanina kaya ako naka-coat, kasi yung aircon nito, hindi lang nanununtok, naninipa pa sa lamig. Ayan, so, guys, kung mapapansin nyo ako kasi, di ba, ang isang SUV is yung Land Cruiser na luxury. So ano nagka-tour ako, puro ang nakikita kong SUV doon is yung Land Cruiser. So etong Prado ang maganda dito. Kahit ako o kayo, pwede nyo i-drive to na hindi nyo kailangan ng driver. Ayan, kasi hindi kayo mapagkakamalang driver dito. Tapos kasi pag Land Cruiser naman kasi yung dala ko, sobrang laki niya. So parang kailangan natin ng driver doon, tsaka yung itsura niya. And then, baka mamaya pag bumaba ako doon, sabihin nila, tinakas ko sa daddy ko yung Land Cruiser, di ba? Tapos iniwan ko yung driver ko. So ito, hindi. Pagkakamalan talaga nitong sa'yo talaga to na, wow, pag bumaba ka, sasabihin,
Ang ganda na nung sasakyan, ang ganda pa nung nagda-drive, di ba? Ganon. O, ang gwapo pa na nagda-drive. So, ayan, nandito na tayo ngayon sa Skyway, di ba? So, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yan, yung makikita nyo lahat dito, yung temperature sa labas, yung cruising range nyo, ayan, yung fuel efficiency niya. Ayan, 58,000 kilometers ang mileage niya. So, since day 1, full casa record to, ha? So, makikita nyo naman pagpunta nyo. Okay? So, papakita ko sa inyo. So, eto, kung pwede nyo tignan, this is the, yung pinakamababang mileage in the market. So, mag-search na lang kayo, guys, ha. Galing to sa, napakabait na couple, ayan. So, nakabili kami sa kanila before ng Ford Expedition, ayan. So, napakababa din ng mileage noon. Mga 1 year ago na, 12,000 kilometers lang ang mileage. So, yun, so, eto, binenta na nila itong Prado. Actually, ayaw pa nga nila itong ibenta noon. Kasi nga, love na love nila to eh. Ayan. So, ang gumagamit lang si husband, ayan. So, kasi si wife may sariling car din, pero ang common car nila is Alphard. So, binenta na ni husband to nung dumating yung in-order niya na Land Cruiser, yung bagong Land Cruiser ngayon. Ayan, so si wife meron din siyang sariling car, ayan. So, kaya ang lagi lang nakaupo dito, si husband. So, kung mapapansin nyo rin, pagpunta nyo, kung gusto ko yan, kung kapag ka in-schedule natin ang viewing nyo dito, makikita nyo yung mga upuan niya, ayan. So, alam nyo talagang ang nauupuan lang is yung driver side, ayan. So, ayun na guys, so, para sa, yun nga, sa, like kong sinasabi, para sa year model niya, baba ng mileage nito. Oh, okay, so, pati yung sidings niya, yan. Kung makikita niya, di ba? Oh, di ba? Kaya ako nung pagpasok ko nito nung una eh, alam sabi ko, parang, parang higher model to ng sasakyan na. Kasi, grabe talaga yung pag-aalaga dito. Tingnan nyo nga guys, may plastic pa dito. Ayan na. So, ayun. Eto guys, matatawa kayo, hindi ko pa ito pinadetail. Kasi ayoko siyang pagalaw. Yung alam mo, ilalagyan ng sabon dyan, gaganyan-ganyanin. Ayoko, kasi parang feeling ko, parang baka mas magasgasan pa siya. Ayun nga, kasi napaka, talaga, pati yung amoy niya, sobrang, hindi sa paulit-ulit ako doon. Yung like, kasi mapapatunayan, like yung sinasabi sa inyo, mapapatunayan nyo pagpunta nyo. Yung tapak ko, kung mapapansin nyo, parang halos hindi gumagalaw yung pako. Konting tapak nyo lang, talagang, siya, talagang umaarangkada, Kumbaga, umaariba, kumbaga sa babae, di ba? Ayan, so guys, so, pagka nakita nyo to, papakita ko sa inyo yung tools niya, intact. So, parang hindi rin nagamit yung tools nandun sa pinto niya nakalagay sa likod, yun. And then, yung plaka din nito, dumating na. So, kung napansin nyo kanina, ang plaka niya is green, dumating na rin yung plaka niya na color white. So, kapag gusto nyo, sa inyo na rin yun, and then, ayun, naka-plastic pa nga rin yun. Wala itong pinagkaibahan sa later model ng Prado. Kasi before, yung sinundan nito na Prado, yung 4x4 niya, pag sinetap nyo siya, cambio pa siya. So, ngayon, knob na siya. Ayan. So, i-rotate nyo lang ito ng ganyan dyan. Ayan. Okay. So, nandito na rin lahat. Ayan, may hill assist din siya. Ayan. So, dito yung radio niya. Bluetooth na rin to, guys, ha. Ayan. Tapos, may voice command din siya. Ayan. So, connect nyo lang yung phone nyo dyan. So, very convenient. And then, tapos yung air conditioning system niya. Ito, tapos yung sinabi ko sa inyo kanina, nandito na yung yung mode nung pagdadrive mo, yung fuel, yung temperature sa labas, ayan, yung cruising control niya nandiyan na rin, okay? Climate control aircon na rin to. So, iba yung temperature na gusto nyong ilagay dito sa driver side. Kung halimbawa, lamigin kayo, and then kapag mainitin naman yung sa passenger side, ayan. And then, meron din tayong control doon sa likod. O, kaya kung makapansin nyo, 19 degrees lang siya. So, yung umupo, before, siguro mainitin, ayan. So, halimbawa kung magkakagalit kayo, ayan. So, na-accommodate niya yung gusto ng bawat pasahero nitong sasakyan. Diba? Ganun siya diba? Ka-convenient gamitin. Matatawa kayo, diba? Ito, ayan. So, gusto ko ilagay yung salamin ko dyan. Nung gamit ko to before, nung nagpunta ako ng Glorieta. Ayan, so sabi ko parang nangangain ng tanga to. So kayo na lang kumalikot nito kung paano ilalagay yung Ray-Ban nyo dyan. Yung presyo nito is 2,148,000. So punta na lang kayo, pag-usapan natin presyo. So ayan, sabi kasi may nabasa ako doon sa comment section sa YouTube natin. Sabi niya, overpriced daw ang units namin. So, meron din naman sumagot doon. Sabi niya, kaya pala overpriced kasi ang gaganda naman pala talaga. So, ayan, mga napatunayan niya ng mga buyers natin. Ito, papakita ko sa inyo yung mga nirelease kong sasakyan. Ayan, so kaya ako medyo nawala ng matagal. Ayan, nag-busy tayo sa bentahan. So, naubos na nga ang units ko. 3 buyers ko yung straight from the airport, binili na yung units natin. So, ayun nga, so, then nagsugal ulit sila, diba? So, nakita nila yung units eh. So, balak nilang tumawad. So, ayun, sabi, hindi na sila nakapagsalita. Parang nahiya na silang tawarin yung sasakyan
kasi nakita naman nila na talaga may dahilan yung sasakyan doon sa presyo niya. So sabi ko, sir, ba't hindi nyo kinuha yung yung isa nyo nakita na mas mura? Sabi niya, hindi eh. Sabi niya, yung sa'yo yung kinuha kasi mas lumalabas na mas mura yung sa'yo dahil maganda yung kondisyon niya and then wala nang papagawa. At saka, ayun nga, sabi niya parang kung yung mas mura yung kukunin nyo, parang syempre baka magpagawa pa kayo or ganyan, so hindi kayo confident gamitin yung sasakyan. So, nabibigay sa atin nung sasakyan natin is yung peace of mind. Ako kasi guys, kunyari makita ko ang unit kapag inalok na sa akin ng resource person natin, sasabihin ko, medyo mataas, pero hindi, anong dahilan, bakit mataas yung presyo ng sasakyan. So, pagka nakita ko na yung sasakyan, so kahit ako mismo, hindi na rin ako nakakatawad, kasi para nakaka-insulto nga naman doon sa tao na pagbibilan ko, kung tatawaran ko yung inalagaan niya na sasakyan ng gaya ng ng kuhaan sa market. So hindi natin lagi pagbabasihan yung kuhaan ng ibang tao or yung ibang buy and sell sa sa market. 'Di ba? Kasi depende naman yan, discretion naman natin palagi yan eh. So kung mataas ang benta ni first owner, so hindi ko siya talagang tatawaran ng sobra. So pare-pareho lang tayo dito kasi nakikita ko naman yung dahilan bakit ganun yung presyo ng sasakyan. So ganun din sana yung maging thinking ng mga buyers natin kung bakit ganun yung presyo nung sasakyan natin. Kasi ibig sabihin may dahilan lahat ng bagay. Lahat ng bagay may dahilan. So, mababa nila nakuha, mababa rin nila ipapasa. So, mataas ko nakuha, mataas nyo nakuha, mataas nyo rin ipapasa. So, kasi parang bigas yan. So, depende yung presyo niya doon sa quality ng bigas, di ba? So, ganun din sa sasakyan. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, huwag yung titingnan sa sasakyan yung presyo niya, titingnan nyo lagi yung kondisyon. Kung akma yung presyo niya doon sa kondisyon ng sasakyan na binibili ninyo. So, yung guys, abangan nyo yung next vlog ko ha. Kaya kasi, medyo nag-busy lang ako kaya hindi ko pa na-upload. Ayan. So, doon yung papakita ko sa inyo, yung mga repeat buyers namin. So, ilan yung repeat buyers namin dito na dumating. So, hindi siya sa vlog nakita, yung unit. So, ayan, 10 years ago, 14 years ago, 11 years ago, nakabili sa amin ng mga sasakyan. So, ngayon, hinanap ulit kami, bumalik sa showroom namin. So, sabi niya, ito yung binili namin sasakyan sa iyo, nasa kanila pa ha. So, ganun pa rin, same condition pa din. Ayan, so, tuwan-tuwa sila, kaya nga, bumalik sila ulit. So, nakabili sila ulit sa atin ng unit. So, for sure, 10 years from now, babalik ulit sila. So, papakita ko sa inyo sa next vlog ko, pati yung screenshot ng usapan namin. So, may consent naman ako sa kanila na pwede kong ipakita sa YouTube channel natin. Na yung message nila sa atin na, ayun, kung gano'n sila katuwa doon sa mga units na nabili sa atin. Ayun guys, tingin guys sa kaliwa nyo, ayan, Laguna de Bay. Ayan, so medyo traffic ngayon, so siguro hanggang dito lang yan sa may pagkahiwalay nung kalsada. Ayan, so pinapasyal ko kayo, makita nyo dun sa dulo, Sierra Madre, yan, yung mga bundok-bundok na yan, ayan. Yan, so skyway tayo ngayon, medyo traffic, kaya kung makita nyo sa harapan. Ayan. Diba? So, medyo ulan-ulan ng konti. Ayan. So, baka mamaya medyo lumakas, pero okay lang. Pero napansin nyo rin guys, no? Biglang umaraw, umuulan, may kinakasalatik balang. So, nung bata ako pagka ganyan, naglalaro kami sa labas. Ayan. So, kami, sabihin ko sa mga kalaro ko, yan, wala, may kinakasalatik balang, ganyan-ganyan. Tapos kukuha ko yung santan, tapos lalagay ko dito ko. Kasi parang feeling ko, kailangan may participation ka dun sa kasal ng tikbalang. Lalagay mo yung santan dito, yun. Parang aatin ka rin ang kasal nila. Ganun. So guys, brace yourselves ha. Kasi, rainy season na dito sa Pilipinas. Ayan, so, we're expecting 10 to 16 typhoons na papasok dito sa bansa natin. So, ayan, so kung ako sa inyo, tingin-tingin kayo ng mga magandang sasakyan na pwede nyong gamitin, umulan man o bumagyo. Diba? Yung wala kayong kaba, kahit kagaya dito sa Pilipinas, ayan, konting ulan, babaha, di ba? Nakikita nyo ba yung Mount Makiling? Ayan, ayun o. So guys, excited na ako. Kasi, bukod sa, ayan nga, ang sarap mag-drive ng ganitong weather. Inilook forward ko na yung bulalo doon sa Tagaytay. Parang, alam mo yung umuulan, malamig. Tapos, higop ka ng sabaw ng bulalo. Sarap, grabe. Tapos, magkapi-kapi ka doon. Oo, excited na ako. Sarap kung kasama ko lang kayo ngayon. Ayan, sarap talaga. Ayan. So, ayan, excited na ako lalo. So, habulin natin si FJ Cruiser. Ayan. So, yun nakikita nyo sa harap FJ Cruiser. So, same sila ng makina, 0.40 liter din. Ayan. So yung fuel consumption, same din sila. Ang SRP dati niyan, 1.9 million. So,
Ngayon, kapag nagtingin kayo sa market, ayan, so kapag halimbawa, stock na FD Cruiser lang ang presyohan is nasa 2.2 million. So stock lang yun, di ba? Can you imagine that? Tapos kapag naman medyo bihis siya, nasa 2.8 million. So talagang yung presyo ng mga Toyota, yan, nakagaya nito. Ayan, so ano siya, hindi siya nag-depreciate basta-basta. Kapag next sa production pa nga, mas tumataas pa yung value niya. Natawa lang din ako, kapag punta mo ng Tagaytay, lahat sila doon nakalagay, best bulalo in town. So, kiniklaim nila na sila ang best bulalo in town. So, hindi. So, nasa inyo pa rin kung sino yung masasabi yung best bulalo in town. So, kaya maganda doon, tikman nyo lahat, di ba? So, ako, may natikman ako doon, yung kay Mami Iwais. Ayan, Iwais. Ayan, pag pupunta kayo, masarap yung bulalo niya kasi hands-on siya mismo yung nagluluto. So, napakabait ni Mami Iwais. Ayan, so, nakakuha din kami ng unit sa kanya. Nakuha namin unit kay Mami Iwais, Ford Ranger FX4. So, sobrang sariwa din nun. So, nagulat kami, ini-invite niya kami dito sa resto niya sa may, Tagaytay. So, bulaluhan din pala. Ayan, so malaking resto din siya pag nakita niyo. So, dalawa yung resto niya ng bulalo. So, Iwais, ayan. So, pag pupunta kayo guys, so doon kayo pumunta. Ayan, so ako na nagdesisyon para sa inyo. Ayan, so isa doon sa may Tagaytay mismo, so overlooking ng Taal Lake, and then isa doon sa Mahogany. Ayan, so dalawa. So doon kami nakabili ng Ford Ranger FX4 sa kanya noon. So ayun, so nung nagpunta kami sa resto niya. Ayan, so ang sarap ng bulalo. So sulit. Ayan, so parang may libreng pakape pa nga siya. Yun That's what na natatandaan ko. So medyo matagal na, siguro mga 3 years ago. Ayan. Exit na tayo ngayon ng Greenfield. So, ito yung sinasabi ko sa inyong bagong daanan. So, mga hindi pa nakakauwi nung binuksan to. Ayan. So, dati kasi, ang exit natin is Santa Rosa, Laguna. So, babaybayin nyo yung Laguna. And then, di ba, medyo matraffic doon. So, dito, mas mabilis dahil ang pag-exit natin ito, So, malapit-lapit na din sa, PNPA. Malapit na doon yung exit nito. So, hindi nyo nababaybayin yung buong Santa Rosa. Ayan, so makikita nyo later. Pasok na tayo ng Calax. Ito rin sinasabi ko sa inyo bagong daanan. Ayan. Nang papuntang Tagaytay. Ayan, so dati, yun nga, medyo traffic doon. Ito, hindi na dire-diretso na tayo. So dito guys, di ba, auto sweep ang gamit natin doon sa Skyway tsaka SLEX. Ayan, so dito, na siya, easy trip, ha. So, yun lang sa mga hindi pa nakakadaan dito, ha. Easy trip na siya. Sarap dumaan dito. Ayan, makita niyo mga puno, ayan, green, ayan. So, ang sarap sa mata. Para kumbaga nare-refresh ka na, unwind ka, ganyan. So, doon sa hustle and bustle of city lights. Ayan, so, dito tayo medyo nakaka-relax na sa mata yan, tsaka sa utak, ayan. So, minsan pagka, di ba, ayun nga, so, di ba, trabaho lang, puro tayo trabaho, ganyan. So, minsan, bigyan natin ng time yung sarili natin na, na magpunta sa mga ganitong lugar, ayan. So, para nare-refresh tayo para pag bumalik ulit tayo sa trabaho, ayan, so na-recharge na tayo, ayan, naklaro na ulit yung utak natin, diba? So minsan kailangan din talaga natin ng ganito. Nakakita ka ng magandang tanawin, ayan, lalo pagdating natin doon sa Tagaytay mamaya, ayan. So hindi puro traffic yung nakikita natin. Yun yung sky, parang may bababa na kung diyan, ang ganda nung niya, ng rays ng araw. So, yung drive nito para lang kayo nakalutang. Sarap niya i-drive. Dumaan na humaharurot na yon, Expedition, mas malakas sa gas yun. Ayan, so ayan, di ba, yun nga, yung eto sabi ko, yung FD Cruiser tsaka to, same ng engine. So, 4.0 din sila pareho. And then, yun nga, kasi ang binabayaran mo dito, yung yung comfort, yung ride. Ang grabe, talaga yung napapano ako, sabi ko, sarap naman ito. Mamagalan ako, sarap i-drive. Grabe. So, yun nga, ba't magtataka kayo? Merong Mustang na 5.0, gasolina din yun, di ba? Pero halos isa o dalawang tao na makakasakay. Ito buong pamilya nyo makakasakay. Saka syempre pag-iisipan ng ng gumawa yan, ng Toyota yan. Di ba gagawa lang sila ng sasakyan na gasolina, tapos parang para ka lang magtatapon ng pera sa kakapagas, di ba? So hindi, may benefit sa atin yun, may advantage sa atin yun. Exit na tayo ngayon ng Santa Rosa, Laguna. Okay.
So, ayan, kapag pupunta naman kayo dito, mag-waste lang kayo, guys. So, yun nga, kaya ako kayo virtual tour kasi para lang gusto ko malibang kayo, makita nyo yung highway sa Pinas, yung makita rin kayo ng green. Yan. So, yun nga, may comment sa atin, sa comment section, na yung kapag daw galing sila ng work, ayan, so, para pampatanggal ng ano nila, ng stress nila, pinapanood nila yung vlog natin, lalo yung mga pasyal-pasyal natin. Basta tayo ng Santa Rosa, Laguna. So, malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Nga guys, nabasa ko sa Top Gear, ayan, so may ilalabas pa rin na, na 2024 Prado, ayan, so unahin nila ilabas yung gasolina. So, ibig sabihin, bumibili talaga ng gasolina, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag alanganing araw, sarap, walang traffic. Grabe. Ayan, oo. Ang sarap bumiyahe ng ganito. Payapa lang. Payapa. Yung shortcut, ayan. Bagong shortcut dito. Dati kasi dediretsuhin natin yan, di ba? So, hindi. So, ito na yung mas mabilis na way. Ayan. So, ayan kung makita nyo, di ba? Green na. Ayan. Ayan, guys. So, yan. So, nakarating tayo dito. Ayan. So, tingnan natin yung fuel consumption niya. Ayan. So, naka-indicate dito. So, 15.9 liter per 100 km. So, ayan. So, SUV pa to. Ayan. So, yung mga Altis kasi nasa 12 liter per 100 km. So, ayan. So, not bad. Diba? Okay. So, ayan. Malapit-lapit na tayo, guys. So, i-demo ko sa inyo yung interior na to pagka hinto natin. Diba? Ang ganda nung diba? Nung daanan. So, ang sarap talaga bumiyahe. Ulit-ulit ako. Kasi, langaning araw. So, walang traffic. Ganyan. Usually kasi pagka pupunta kayong Tagaytay, ganyan. So, lalo pag weekends, ganyan. Or holidays, ganyan. So parang walang galawan dito. So ayan, mas ma-appreciate niyo yung nature, 'di ba? Tingnan niyo ayan sa right side. Yung Taal Lake ayan. So mga bundok-bundok na 'yan. So yung kanina umaraw, umulan, ganyan. So wala akong kaba kahit buhos pa ng ulan 'yan. Kahit mamaya pag-uwi natin gabi. So wala tayong kaba. So ayan, nandito na tayo. Nandito kay demo, pati 'to. Yung parking, ayan. So, usually, pag nagpupunta ako dito before, punong-puno yan. So, wala kang maparadahan. So, minto tayo kasi, sabi ni guard ngayon, may bayad na ang parking dito. So, dati wala. Kaya kasi marami nagpupunta. So, yan yung rate nila. Okay, sir. Huwag kayo pumasok ng Napa, mama, kung gusto niyo doon sa Dirjo. Doon, diretso po kayo, mag-guardhouse po doon. Tanong po tayo sa guard po. Doon kayo magpupark. So, okay. Po kayo. Okay, sige. Yung parking rate nila is yung magbabayad ka ng 500, tapos yung 300 consumable, yung 200 yun nga sa parking fee nila. So kapag kumain ka dito sa sa loob, ayan, so yung consumable yung 300 pesos. Ayan. So may sinasuggest si Kuya Guard na maganda daw mag-park doon sa may Dirjo. So may kainan din doon sa overlooking ng Manila. Ayan, so doon tayo. Doon ko i-demo tong Prado natin. Windmill daw yun, para daw Switzerland. Ayan. So, okay. Tingnan natin ang sinasabi ni Kuya Guard. Ganda, guys, oh. So, nakaka-relax sa mata, pati sa utak. Diretso pa daw tayo, sabi ni Kuya Guard. So, dun pa daw banda yung windmill. Ayan. So, tatanong natin sa guard. Ayan. Kung saan yung sinasabi. Hey. Mga nagpupunta dito, so tinanong ulit natin si Kuya Guard dito, yung sasabi ng unang guard doon. So, ayan. So, unang kanto, kanan. Yan. Unang kanto, kanan. Yan. Tapos, kaliwa. Ang ganda, oh. So, ayan. Pag pupunta kayo dito, ayan sundan nyo lang yung ginawa ko. Yan. Naalam mo malamig, sang katutak ang pine tree. So, lalo kapag yung pa-December, ayan. Lamig lalo. So, ang ganda talaga nung araw ng punta natin. Tayo lang tao, halos. So, ito na yung sinasabi ni Kuya na kaliwa, na pababa. Ayan, tas ahon ulit tayo mamaya daw. Grabe, payapa. So, ayan guys, tinuloy ko yung sinasabi ko sa inyo before, nadadaling ko pa yung Tagaytay, ha? So, I hope next time, Baguio naman.
Sana. Tahimik, grabe. O yan, paahon tayo guys ha. Yan, oh, grabe. Oh, parang wala lang sa kanya, effortless. Kay Prado. Ang paahon. Effortless. So, saan na tayo? Ito yung sinasabi ni Kuyang Guard. Saan kaya tayo dito? Ayan yung Dear Joe na sinasabi niya. So, ito yung sinasabi niya na na overlooking ng Manila. Dito. So, pinapadiretso niya tayo. So, ayan. So, hindi pa nakakarating dito yung loob-looban nito. Ayan. So, ito yung sinasabi nila. So, ako ngayon ko lang din ako nakarating dito. Kasi ito yung sinasabi ko kanina, ayan yung reverse camera niya. So, dito napakalinaw niya, oh. Kapag nakita niyo, sobrang linaw. Isa nandito tayo, ito yung sinasabi ni Kuya Guard kanina, na overlooking daw. So, ayan. So, baba tayo, ha. So, ayan guys, ha. So, ito push start din siya, ha. Push button siya. So, ito yung susi niya, ayan. So, yung spare key niya, makikita niya pagpunta nyo. Kasama ng mga original documents niya. So, ayan. So, kapag kapapatayin nyo siya, lagi nyo unahin yung aircon. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, makikita nyo ngayon. So, patayin na natin, ayan, ha. O, diba? Magaling, diba? O, kung saan siya bumabalik sa yung original na lugar nito, yung unlike dun sa ginawa natin kanina. So, mamaya pag-start natin, papakita ko rin sa inyo, pabalik siya kung paano ko siya sinet up kanina. O, so, let's go, baba tayo. So, ang ganda ng oras ng punta natin, ang ganda ng climate, ayan. So, parang sa atin talaga yung araw na to. Ang maririnig nyo lang yung huni ng ibon, ayan o, diba? Tapos, tinan nyo yung sky, ayan, napaka-serene ng lugar. Masarap. Parang, yun nga. So, kapag pupunta kayo dito, baba kayo dito. Yung sinasabi ni Kuya. Dulo. Ako, first time ko lang nakarating dito. Kasi before, dun lang ako lagi sa bungad. So, meron palang ganitong lugar dito sa kaloob-looban nito. Hindi ba? Parang kung gusto mong mag-isip-isip ka sa buhay, ganyan. Saka lang dito. Yung parang muni-muni kang ganyan. Parang pagka may gusto ka pang gawin sa buhay, ganyan. Parang kulang pa ba ako, ganun. Parang mga ganun, di ba? Kapag mag-emote-emote ka, yan. Di ba? Sarap lang. Di ba? Parang, yung gustong-gusto ko, lalo pagka sumasakay din ng eroplano, di ba? Parang nakikita mo yung mundo, yung ang taas-taas mo, tapos sila ang liliit nila. Parang walang problema. Parang, yung pala, pagka bumaba ka, parang daming ganap, ang daming nangyayari. Lalo na pag nasa city ka, di ba? So, yun. So, ayan na. So, ito yung gamit natin, di ba? Ang ganda niya, no? So, naulanan pa yan, ha? Naarawan, naulanan. So, ganun pa rin siya kakinis. Parang wala akong makitang parang mantsa nung Parang yung ulan, parang tumalbog lang dito, eh. Yung ulan kanina, eh, di ba? Kung tutusin, yung ulan kanina, acid rain pa yon, di ba? Kapit na tayo dun sa kabila. Let's go! Ulit, okay. O, di ba? Nakita nyo yung steering wheel niya. Bumalik siya sa ano ko siyang sinet up kanina. So, siya yung nag-a-adjust para sa akin. Guys, ha? Oh, ang ganda ng lugar. Diba? So, huni lang ng ibon yung naririnig natin bukod sa boses ko. So, ayan, nakakita na ako ng magandang spot para i-demo itong Prado natin. So, dito tayo ngayon sa exterior niya. Ayan. So, recap na lang tayo kasi kanina na demo ko na yung nandoon sa dashboard niya, ha? So, dito tayo ngayon sa exterior. So, partida pa yan. Umulan kanina. Diba? Pero, grabe pa rin talaga yung niya, no? Yung kinis niya. Parang acid rain pa yung kanina, diba? So, ayan, oh. Parang wala lang. Tumalbog lang talaga yung dyan. Yung ulan kanina. Okay. So, ito guys, yung exterior niya. So, ito yung gulong niya. Ayan, makakapal. Ayan. So, kaya kanina, kahit tulinan natin, parang wala kang maramdaman na pag-wiggle. Ayan, so, Dunlop pa siya. Ayan, okay. So, stepboard. Ayan. So, may signal light dito. So, tapos ito guys, pag i-drive nyo siya, so, may sensor siya sa paligid. Okay. So, may headlight washer pa siya dito. Okay. So, ayan, exterior niya. So, makikita nyo ito ng personal pagpunta nyo. So, yung fog lamps niya, ayan, nandito. Yung misleading to kasi pagkakamali nyo siyang 2020 or 2021, 2022 pa nga. Okay, so ito yung susi, yung sinasabi ko sa inyo, keyless entry siya, diba? So, push start, push button siya, ayan. So, dyan lang siya sa baga. So, ganito lang. Oh, diba? Nag-lock pa siya, oh. Ngayon bukas na, oh, diba? Oh, tadaan! Oh, ngayon, ipakita ko na sa inyo yung price niya, di ba? So, syempre,
Yan. So, 2013 Toyota Land Cruiser VX Prado 4x4 with automatic transmission. So, galing siya sa first owner. Ayan. So, ang baba ng mileage niya, di ba? So, pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. So, full casa service siya since day 1. O, so, ang presyo niya is 2,148,000. Ayan. So, full option, nandun na lahat, very comfortable kapag kagamit nyo. Ayan, so parang bago. So, ito yung number ha. So, nagtatanong, Viber, and then WhatsApp. Ayan, so text or call kayo. Ayan, so yung mga nasa abroad. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, hindi ako siya kinukondol kanina pag gusto niyo itaas. Gusto niyo ibaba, gusto niyo medyo nakababa doon. So, ito, power switch siya guys. Ayan. Ayan o. Oh, di ba? Ako sa inyo yung ano niya, yung original matting niya. So, preserve pa rin ito. Dito, yan, di ba? Oh. Di ba? Napakasinip ni first owner. Second row na tayo. Tadan! So, makita nyo rin yung sidings dito sa second row. And then, yung leather seats niya. Yan. So, ito yung control ng aircon niya doon sa second row. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na kapag gustong i-adjust ng mga pasahero niyo sa likod, ayan. So, may aircon dito sa second row. And then, may aircon din doon sa third row. Yan. So, napakaliwag ng legroom niya, guys. Kanina, sinubukan ko umupo dito. So, medyo na-stretch ko yung paa ko. And then, yung headroom niya, yan nga. Sobrang luwag din. So, pwede sa mga matatangkad lahat. Yun na. Yun nga, guys. So, dito na tayo ngayon sa third row niya, sa likuran niya. Okay, so, inspected na siya ng premium warranty. Ayan. So, eto, pakita ko sa inyo, ha. Yan, pindutin nyo lang yan. Pag kami naiwan kayong gamit sa loob, so, yan, buksan nyo lang ganyan. O, diba? Tapos kunin nyo na dun, oh. Okay, magka meron kayong gustong ihagis. Ganyan. Okay, so ibaba na natin. Diba? So, ayan, kapag kabubuksan naman nating pinto dito sa likod, ayan. Okay, unlock. Nakasulat dito and unlock, meron siya. Ayan. Diba? So, ganyan niya lang siya. Diba? Sadan! Pinicturean ko na to, guys, ha. Makikita nyo to sa FB page ko, yung pictures nito. Ayan. So, ito yung sasabi ko sa inyo kanina, yung ano niya, yung rotate nyo lang yan. Yung ano niya, yung tools niya dito nakalagay. So, intact siya. Ayan, di ba? Grabe lang. Tapos, ito guys, ever since nung binili ito, nandito na itong plastic na to. So, andyan pa rin siya until now. Okay, so ito yung ano niya, yung likuran niya, napakaluwag kapag nakalupi yung mga upuan sa likod. Okay, so may bottle holder both sides. Ayan, so yung aircon niya dito, ayan. Okay, so ito na. Dito tayo. So, kunyari, may papaupi na kayo. Ayan, pasahero nyo. Ayan, mag-road trip na kayo. Marami-rami kayo. Ayan. Pindutin nyo lang to. Ito yung left. Ayan. Diba, tanggalin natin ito muna. Diba? Tingnan nyo yung ano, yung guys, yung upuan dito, naka-plastic pa, Katuwa lang. So, ito naman tayo sa right side naman siya. Okay. Tada! Diba? Nakakatuwa. Very convenient. Diba? So, tingnan nyo naman to, guys. Diba, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ko naman siya pinadetail, pero tingnan nyo, Diba? Yung wala siyang mancha-mancha dito. Tapos, ito, tingnan nyo tong ano, yung tools niya, meron pa dito. Yan. Ay, hindi pala. Lagayan pala ng karik yan. So, dito pala yun. Yan. Diba? Okay. So, yan. So, ibababa na natin siya ulit, ha? Kailangan lang, medyo, kayo, may patience kayo dyan. Kasi patience is virtue. Tadan! So, balik tayo dito, ha? So, kanina parang napasadahan ko lang siya. Ayan. So, tingnan nyo to. Diba? Ayan. Tapos, yung ilaw niya, meron din dyan. Ito. Tapos, yung ceiling niya, tingnan nyo naman. Diba? Diba? Tapos, ito yung control ng aircon dito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Tapos, may USB port din dito. Ayan, pag gusto nyo mag-charge dyan. So, nandito na, magiging komportable yung mga sakay nyo dito. Ayan. Okay. Ito yung yan. So, ayan. So, intact to lahat nandito pa. Okay. So, ito yung owner's manual niya. Ayan. Okay, kompleto. So, yung manual nung
No, ito, manual din to, yan. Okay. Oh, safety guidebook. Ito rin, okay. So, ito na yung ano niya, yung warranty booklet niya. Ayan, yung dito niyo makikita yung ano, yung service record nitong Prado. Ayan. So, complete ka sa service siya since day 1. Ayan. Mileage nito is 58,000 kilometers. So, ang last na dala niya sa kasa nung 57,000 kilometers. So, ayan na. So, ayun. So, makikita niyo ito pagpunta niyo. Tapos, yung spare key na sinasabi ko nga sa inyo. Ayan. Pagpunta niyo, papakita ko sa inyo along with the complete documents and original. Okay. Okay. So, yun na. So, dun tayo ngayon sa engine niya. Ayan, so ngayon dito tayo ngayon sa engine niya. So papakita ko sa inyo yung convenience niya kahit babae ang gagamit. Ha? Ayan, so kahit kagaya ko, wife niyo, anak niyo, ganyan. So ganito lang siya. Ayan. Oh, di ba? So hindi na kayo ulit kukuha ng stick tapos tutukuran niyo siya. Naka-hood bumper na rin siya. Okay, so this is 4.0 liter, same as the engine ng Toyota FJ Cruiser. Ayan. So yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, so yung battery niya, ito, Motolite, ayan. So, ayan, so, kapag ka nakita nyo, so hindi ko nga rin to pinagalaw, ayan, so kung kinuha naman siya, ganito na rin siya talaga. Ayan, so, makikita nyo rin sa FB page ko, ano yung, na-picturean ko rin yung engine niya, kagabi na rin, ayan, so, buti nakahabol tayo, di ba? So, yun nga, so, abangan nyo yung mga videos ko, ayan. So, mamaya, babanat pa ulit ako, syempre. Pagbalik ko ng QC, may magbablog din ulit ako doon ng mga up to 10 cars. Try ko ha. Kahit ano na, kahit gabi na. Pero nagpalagay naman tayo ng ng mga ilaw doon sa showroom natin sa QC. So, I hope maliwanag siya. So, makikita natin mamaya pagkapunta natin. So, for sure kasi gabi na ako makakarating din eh. So, ayan. So, na-miss nyo ako. Siyempre, na-miss ko rin kayo. Na-miss ko rin yung pag-vlog natin. Ayan. So, abangan nyo sunod-sunod yung videos na ipopost ko. Ayan. So, ngayon, kain na muna, syempre, yung inaabangan natin. So, nandito tayo ngayon bago ko higupin yung kape ko, ayan. So, may nagpapa-shoutout kasi sa akin. Ayan, so shoutout ko muna ayan, so, new subscribers, Lodi, pa-shoutout naman, Bekenemen, sabi niya, ni Easy Service Tech 3018. Yan, hello, sir. Ayan, so, ito naman yung huling vlog ko. So, napansin niya yung puro siya sabi ko, so, ayan, so, di ba? Ayan, so, ito, sabi niya sa akin, si Rudy Rick Ramirez, ayan, so, shoutout sa iyo, sir. So, ang sabi niya sa akin sa comments, ayan, so, ma'am, galing na dealer na quality car, so, masipag na tour guide. So, nakakawiling panoorin, so, mga ka-viewer, subscribe na, and so, inquire na sa balak bumili ng car, so, shoutout, ma'am. So, ayan, sinoutout na kita, Rudy Rick Ramirez. So, ayan muna, so, ayan nga, so, kain na muna kami, ha. Yan, so, dito kami ngayon sa Napa, Cosid, ayan. So, okay. So, after ko kumain, ayan. So, pupunta na tayo ngayon doon sa showroom namin sa QC. Ayan, so mag-vlog ako ng up to 10 cars. Hopefully, kayanin natin na ganun karaming sasakyan mamaya. So, madilim na pagdating doon. So, nagpalagay naman tayo ng ilaw, gaya na sabi ko kanina. So, ayan. So, makikita niyo yung mga vlog ko mga sasakyan mamaya. So, ngayon, enjoy muna natin itong pagkain saka yung coffee, ha? So, hindi muna ako nagbulalo kasi doon pa yun sa kabilang side nito. So, gagabihin na tayo masyado. So, ano na lang muna tayo ngayon, paeyang muna tayo ngayon, ha, saka coffee. And then pizza, yan. Okay, bye for now!